Balik po tayo sa homepage, mga kaibigan. Approve ba? Marami sa ating mga kababayan gusto makapagtrabaho sa gobyerno. Maliwan nung kasi sa maayos na pasweldo, andyan na rin yung benepisyo na walang iba sa private companies. Kaya naman po taon-taon, marami din ang kumukuha ng civil service exam. Yeah, totoo yan. Dahil nga maganda yung mga benefits na nakuha pag nagtitrabaho ka sa gobyerno, dapat namang paghusayin ng ating mga state workers ang kanilang trabaho dahil ang pangunahing nakikinabang sa kanilang serbisyo ay ang taong bayan. Kaya naman ang sagot ng Civil Service Commission o CSC, ang paglulunsad ng Civil Service Institute. Kung ano nga ba ito at paano ito makatutulong sa ating gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga government workers, yan ang ating tatalakayin ngayong umaga. Right on in? Tama ka doon. Oo. Tama-tama, nasa linya po natin. Kasama natin sa studio. Naku. Joining us today is Director Agnes Padilla, Head of Civil Service Institute ng CSE. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin naman. Good morning, ma'am. Magandang umaga. Yes. Ngayon, CSC, alam na natin, Tama, Civil Service CSC. Commission. Ano naman tong CSI? Bukod dun sa, kasi pag sabi mo CSI, palabas sa Naku, TV oo yan nga eh. yan. Oo. Ano yung CSI, ma'am? Ang Civil Service Institute ay isang institusyon na itinatag para maging isang taga-siyasat, taga-saliksik at tagagawa at paglulunsad ng mga programa sa pagiging mahusay ng ating mga kawani sa pamahalaan. Well, if I might say so, no, yes, it's makikita nyo na ang Civil Service Commission ay ang Central Human Resource Institution ng Philippine Government. Yes, ma'am. At dahil ito ang pinakasentro, na institusyon para sa mga human resources, minarapat lamang na magkaroon ng isang institute na magbibigay ng mga programa para maging lalong mahusay, at lalong maging ethical at matutong managot sa kanilang mga tuntunin at kanilang mga gawain ang ating mga kawani ng pamahalaan. Okay. Follow-up question lang, Oni, ma'am. Kasi, pagka nasa gobyerno ka, meron naman yung continuing development programs, kaya lang kanya-kanya. Exactly. So, ano, isang department, meron silang kanya. Exactly. Minsan, taon na to, meron, minsan wala, minsan 3 beses isang taon. So, itong CSI ba, ma'am, ang sinasagot nito ay yung continuing development ng personnel for all government workers. Yeah, tama ka doon, na ang mga ahensya ng pamahalaan may kanya-kanyang mga programa, may kanya-kanyang mga training programs. Pero alam nyo, nalalahad sa Civil Service Law and Rules na ang Civil Service Commission ang siyang mag-o-organize, magko-consolidate at mag-i-integrate ng lahat-lahat na ito. Na magbibigay ng mga alituntunin, standards, guidelines kung paano maging mas mahusay ang ating mga kawani. Now, on the matter of empowerment, kaya binibigyan ng mga pamahalaan dahil ini-empower natin sila, para bang ito yung tinatawag na maging sort of independent and autonomous sila. Pero hindi ibig sabihin na kanya-kanya lang, kanya-kanyang diskarte, hindi naman po pwede yon, di ba? Kasi marapat lang na tingnan natin na meron tayong Millennium Development Goals, meron tayong Philippine Development Plan, kaya lahat ng mga ahensya ng pamahalaan ay tutugon doon para magkaroon ng isang direksyon, ng tuwid na daan, parating sinasabi ng ating mahal na Pangulo, ay kinakailangan merong isang institute na gagawa at ay mag-aayos ng lahat na ito. Kumbaga magdadrive. Yeah, parang mag-orchestrate, magdadrive, mga ganon. Oo. Paano mo paano sa mga gawa kung sakasakali gusto niya mapabilang dito sa proseso ito? Paano Ito ba kailang mandatory ba ito? tama? Meron kasi kaming mga programa na tinatawag naming flagship programs, Yung mga flagship programs na yan, kung tutuusin, ito yung tinatawag nating tumutugon sa kinakailangan ng mahusay na pamamahala, yung good governance na tinatawag, Tulad ng mga sinasabi nating public service ethics and accountability. Alam niyo naman ng isang parating sinasabi sa pamahala natin at mapapansin niyo sa Corruption Perception Index na napakataas ng tinatawag na lebelo ng korupsyon sa atin. At sinasabi rin na pag binanggit na gobyerno, unang papasok sa isip ay lagay. Something like Totoo that. yan. Diba? Red Hindi tape. naman lagay, red tape, and all that. So ito isang programa na isang advocacy para paigtingin at maipasaloobin ng ating mga kawani na meron silang tungkulin. At ang tungkulin nila hindi lang dapat magtrabaho, kundi yung tamang trabaho na walang lagay,
walang mahihingi ka pa ng pabor para lamang mabigay yon. Isang programa yon namin, no? Marami pa. Business, not monkey business. Yes, exactly. Ngayon, ma'am, sige, sold na ako dyan. Pwede niyo po ba i-describe sa amin yung mga initial programs ninyo? Okay, so nabanggit ko yung isa, Public Service Ethics and Accountability. Meron din tayong tinatawag na Values Orientation Workshop. Oh, that's good. Yes. Alam nyo, ito ay nalunsad nung panahon pa ng Pangulong Cory Aquino, nung pagkatapos ng EDSA Revolution, na malakas ang tawag ng publiko na kayo sa pamahalaan ay kumilos ng mahusay, di ba? At tama. Kaya nagkaroon ng Values Orientation Workshop. Itong Values Orientation Workshop ay tumitingin sa values ng Pinoy. Yung magagandang values natin, pagmamalasakit, pagmamahal sa bayan, at sa ating Panginoon, di ba? Ganon. At yung pagbibigay ng tamang serbisyo. Tapos, dinadala natin yan sa ating pagtatrabaho. At ano naman yung public service values na mga sinasabi. So, yung Values Orientation Workshop, binibigay sa lahat ng kawani ng pamahalaan. Okay? Yung Public Service Ethics and Accountability na binanggit ko kanina, medyo meron tayong pinipili na mga grupo na tinatawag nating critical sectors o critical groups, no? Tapos, meron din tayong gender advocacy, yes, gender sensitivity. Alam naman natin na sa Millennium Development Goals at sa buong mundo, malakas ang tawag ng sinasabing pantay-pantay na tingin sa babae, kababaihan at kalalakihan. Walang discrimination. Tama, pantay-pantay na oportunidad sa ganon, walang discrimination and all that. At yung mga paggamit ng mga lengguwahe, yung pag-iingat na gamit ng lengguwahe tulad ng sino ba't ba tayo na nagkakaroon ng traffic? Kasi nasa unahan, babae. Something mga ganon. No? Diyan ako galit na galit. Oo. Tapos, meron din tayong tinatawag na Service Development Excellence Program. Yung Service Development Excellence Program, ito ay tumutulong sa mga ahensyang medyo bumabagal yatang serbisyo. Alam niyo, meron tayong citizens charters, di ba? Ito'y tumutugon sa anti-red tape. Yung red tape nga pala, no? Ito'y sinasabi na... Isa sa problema sa... Yes, waiting time, gano'ng katagal ba lumabas ang isang papel, gano'n, mga gano'ng bagay. At meron ding administrative justice, ang pagdidisiplina sa mga kawani ng pamahalaan. Within the institution. Yes, within the institution. Ano yung mga sanctions and all that. At paano silang maengganyo na tumulong na magsumbong, kung may nakikita silang mga katiwalian, mga ganong bagay, no? At isa pa, yung common, basic customer service skills. And frontline service providers natin, Tama. yung pagbibigay ng tungkuling nakangiti, di ba? Hindi nakasimangot at mabilis na mga tungkulin. Yun ang mga initial programs namin. Marami pang iba. Maganda mo, napakahusay. Pero teka muna ho, values formation, hindi kaya medyo may katandaan na po yung tinuturuan natin ng values formation. Sabi ko nila, pagka medyo matanda na, mahirap na hubugin dahil sa alam mo naman, di ba may kinalakihan na ito. Yes, di ba? yes, Paano po yes. ang Okay. pagturo sa kanila niyan? At paano natin matitiyak na yung values formation, tama, mananatili sa kanila? Maganda yung tanong mong yan, ano? Dahil you cannot teach an old dog new tricks, Yes. come to think of it, no? When we say values formation, hindi lang naman yung sa pagpasok niya, nandoon na siya. Hindi ko pala nabanggit kanina na meron kaming isang programa na tinatawag namin Public Service Values Program. Ito yung pagpasok ng isang kawani. Na mabait pa yan, di ba? Wala pang sungay, di ba? okay. Pagkatapos ng 6 na buwan na siya ay nakalampas na sa probationary, nagsisimula ng tumami ang mga sungay na yan, di ba? Doon sa public service values namin, sinasabi, sa loob ng 6 na buwan, yung unang mga buwan niya sa pamahalaan, doon muna talaga huhubugin. Pero bukod doon, meron kaming model recruitment system. Kasi nung masabi natin, may mga pagkukulang din naman nung nakaraan, Yes, di ba? Na pag-aralan namin na ang dalawang bagay ang kinakailangan sa mga kawani, yung mga papasok. Unang-una, meron silang leadership potentials. Ika nga. Pangalawa, incorruptibility. Ayan. Nako, medyo may Possible ba yan, kahirapan. ma'am? Medyo may kahirapan. Pero, ang examen namin, ang civil service exam, maaring hindi nalalaman ng karamihan, na nakapaloob doon, may mga tanong na somehow nakikita, may mga indicators kung itong taong to may posible, di ba? Pangalawa, pagka nagpasok ka ng kawani, kailangan mag-BI ka muna. Right. Background investigation. Medyo tanong-tanong mo yung community, tanungin mo ang kanilang simbahan, tanungin mo ang kanilang mga maaring
sa sari-sari store, di ba? Right. Baka naman ito, you know what I mean, di ba? Paano ito makihalubilo? At kung siya'y nanggaling sa ibang mga tanggapan, tanungin din, kumusta siya doon. Mahirap, pero sana naman lahat ng mga ahensya ng pamahalaan ay tutugon sa ganon. Alam mo, I would agree with you, ma'am. Kasi ang nilalabanan natin dito, kultura na eh. Exactly. It's not just a habit, it's a culture Yes, na it's culture. nakatanim na for so many years sa ating lalabanan. Pero ang nagustuhan ko doon sa sinabi ni ma'am is that yung kumbaga binibigyan ng lakas ng loob ang isang tao na magsumbong to say something when they see something is not right. Ang nangyari kasi for the longest time, pag ikaw ang pumiyok, pag ikaw ang tama, ikaw ang ostracized. Yeah, exactly. That's Oo. true. Sila yung namamayani, sila yung gumagawa ng magic. Tapos, ikaw tong mabuti, ikaw pa tong naiipit, ikaw tong pinahihirapan, ikaw tong echapuera, etc. etc. Okay, all is good. Ngayon, eto na, ang tanong ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa gobyerno. Continuing education yan, development. Ma'am, paano ang financial considerations? May scholarships ba yan? May bayad ba yan? Paano ba mapakikinabangan yan? Yes, we have a local scholarship program na which has been running since 1993, by the way. At binago na namin ito para lalong mapalawak at lalong dumami. Noon, panay formal education, you know, master's degree and all that. Ngayon, 70% ng pondo mapupunta sa training para makalahat. At inuuna namin, walang bayad to ha, at inuuna namin ang mga poorest provinces. We have 22 poorest provinces in the Philippines. Ang tawag ng NEDA dyan ay Club 20, pero kami sa Civil Service Commission, ang tawag namin ay First 20. First Okay? 20. First 20, yes. Okay. They are our priorities when it comes to HRD intervention. Yesterday nga, nagbigay kami ng mga examen sa kanilang mga nominado para sa diploma programs. Sa diploma programs na yon, mga 6-7 buwan sila Yung mag-aaral. ba yun, ma'am, parang associate degrees? Yeah, parang ganon, okay? Pero kailangan ang kukunin nila ay tutugon sa pangangailangan ng kanilang mga 6-7 buwan, tapos magkakaroon sila ng diploma for that matter. Libre ito, while tumatanggap sila ng sweldo naman nila. Galing. Diba? Oo. Tulong Well, talaga. Tulong, Hand up, yes, no? Yes, Okay. that's the scholarship program. Alright. Okay. Ma'am, kasi marami tayong mga nanonood na taga-gobyerno, no? Some government offices have us on habang sila nagkakape in the morning. Saan po kayo pwede mag-contact? Ano po ang inyong website? Just in case they want to know more about this CSI. Well, of course, you can go to web ng csc.gov.ph, that's one, okay? And then, yung phone number namin, 931-4182, that's the direct line. 931-8092, local 131, okay? Okay. And then, local 301, I'm Okay. sorry. And then, of course, pwede nyo rin akong tawagan at maano rin sa aking email, Aha. agnesdepadilla07@yahoo.com. Ayan. Parang ang Okay. sarap kausap ni ma'am. No? Oo Parang naman. nagkakaroon ako ng pag-asa. Parang gusto ko tuloy magpunta sa gobyerno. At mag-exam? Yes, Kung you're nag-exam ka welcome. rin before. Nag-exam na ako before, pero gusto ko yung CSI. You're welcome. Yes. Kaya pag Yes, isang araw it's hindi ako exciting. pumasok dito, hanapin mo ako kay Ayan. ma'am. Okay. Ma'am, maraming salamat Maraming po. salamat. Maraming salamat din sa pagbibigay niyo ng pagkakataon na mailahad kong isang bagong Yes, institution. ma'am. ng Civil At hindi Service pa ito ang Commission. huli nating pagkikita. Meron pa po tayong susunod na kwentuhan. At palagi kong pangunahan tayo ni Ma'am Agnes Oo, ulit. ganon. Susunod Palagay na ko. natin. Palagay Okay, ko. maraming Sarap na salamat. usapan eh. Maraming salamat po, salamat. ma'am. Huwag mo na kay Ares, ma'am. Si Director Agnes Padilla, Head ng Civil Service Institute ng Civil Service Commission. Alright. And of course, there's so much more in store. Maaliw naman kayo sa ating bisitang Yo-Yo Tricker. Baka abangan nyo yan sa aming pagbabalik homepage o kay Alice.